Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tumango na lang si Carmela saka siya napabuntong hininga. Nang wala nang tanong si Carmela ay lumabas na ang doktor. Lumapit naman si Ruel sa kanya, tiningnan si Calix na tulog na tulog. Sa maliit niyang katawan ay napakaraming aparatos ang nakakabit sa katawan niya. Kita niya rin ang bandage na nasa leeg ni Calix at ang linya nito sa kamay. Napabuntong hininga na lang si Ruel. Lord God, oh please, heal this boy. Usal ni Ruel sa isip niya. Siya yung taong hindi mahilig manalangin. Bihirang pumasok sa simbahan pero mukhang kailangan nilang ibalik ang pananampalataya nila para hilinging pagalingin ang bunsong festejo. Anak, nandito lang si Mommy ha. Palagi mong lalakasan, okay? Nandito lang kami, naghihintay sa'yo palagi. Mahinang saad ni Carmela pero sapat yon para marinig ni Ruel dahil silang dalawa lang naman ang nasa loob ng treatment room. Naagaw ang atensyon nila nang may kumatok sa pintuan. Pumasok naman si Doc Cat. Mommy, ililipat na po si baby sa room niya. Wika nito. Lumabas naman na si Ruel at Carmela habang ang mga doktor ay nakaalalay na sa paglabas ni Calix. Nang mailabas sa treatment room si Calix ay sumunod naman na si Carmela at Ruel. Inilipat na siya sa magiging kwarto niya. Hindi na sila pinayagan na pumasok sa kwarto. Mommy, pasensya na pero bukas nyo na lang po balikan si baby. Sa visiting hours niya, saad ng isang doktor. Hindi ba siya pwedeng bantayan? Tanong ni Ruel. Kapag nasa ICU po ang pasyente, hindi sir, but don't worry. May mga nurse at doctors naman. Ang magbabantay sa kanya 24 hours. May mga kailangan kasing gawin kay baby na nurse at doktor lang ang gagawa. May visiting hours naman tayo, 10 a.m. to 11 a.m. sa morning. Tapos sa hapon naman ay 5 p.m. hanggang 5:30 lang. Tatawagan naman kayo ng nurse na naka-duty sa umaga para sa update. Pagdating nyo naman po sa hapon para sa pagbisita sa kanya, update din kayo ng nurse. Napatangu-tango na lang si Carmela. Nang matapos silang kausapin ay naglakad na sila palabas ng hospital. Nasasaktan si Carmela na hindi niya na makakasama. 24 hours ang anak niya. Hindi niya na ito mababantayan. Mayayakap at mahawakan oras-oras. Carmela, Ruel, wika ni Maria nakakarating lang. Kumusta na si Calix? I'm sorry Iha kung hindi ako kagad nakasunod sa'yo kaya tinawagan ko si Ruel na puntahan ka at masamahan. Saan na kayo pupunta niyan? Aniya pa. Kailangang maiwan ni Calix sa ICU tita. Na-intubate siya at nilagyan ng central line. Mabibisita lang siya sa visiting hours. Si Ruel nang sumagot. Sa gulat ni Maria ay halos mawalan siya ng balanse. Mabuti na lang at mabilis na naalalayan ni Ruel. Tahimik lang si Carmela, pakiramdam niya. Hindi pa niya kayang magsalita at sabihin ang kalagayan ng anak niya. Inalalayan ni Ruel si Maria hanggang sa makasakay sila sa sasakyan. Naupo na rin si Carmela sa front seat. Tulala pa rin. Nang mahimasmasan si Maria ay tinignan niya si Carmela. Gusto niya sanang tanungin ito pero tila ba wala ito sa sarili niya. Hinilot ni Maria ang sentido niya. Ano bang nangyayari sa pamilya namin? Aniya sa sarili niya. Nang makarating sila sa mansyon ay halos hating gabi na. Dumiretso si Carmela sa kwarto niya. Wala na siyang kinausap pa. Hindi pa fully healed ang tahi niya pero hindi niya maramdaman ng sakit dahil mas ramdam niyang pagkirot ng puso niya. Inilak niya ang pintuan saka siya dumapa sa kama at binuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Ilang oras pa lang nanawali sa kanyang ang anak niya. Pero nangungulila na siya dito. Gusto niya na itong padedein. Palitan ng diaper at patulugin. Humagulhol na siya. Gustong makaginhawang dibdib niya sa sakit na nararamdaman niya. Pero kahit ano yatang gawin niya, hindi mawawalang sakit. Namamaga ng mga mata ni Carmela pero tila ba wala siyang kapaguran sa pag-iyak. Makalipas naman ng ilang oras ay dumating na si Adam. Ang asawa niya kaagad ang hinanap niya. Nasa guest room, nakalak ang pintuan niya kaya kunin mo na lang yung susi para makapasok ka. Saad ni Maria na nasa living area din dahil hindi siya makatulog. Umiinom siya ng champagne para sana makatulog siya pero tila ba hindi siya nakakaramdam ng antok. What happened? Tanong ni Adam. Napabuntog hininga naman muna si Maria. Nasa ICU si Calix. Ang sabi sa akin ni Ruel na intubate daw siya.
Nilagyan ng central line at maraming mga aparatos ang nakakabit sa katawan niya. Sagot ni Maria. Baka sa boses niyang nasasaktan siya at para bang gusto niya ring umiyak. Napaupo si Adam sa sofa at tila ba nanghinang buong katawan niya. Okay pang anak niya nang iwan niya ito. Maayos naman ang lahat pero bakit nasa ICU ito ngayon? Ang sabi ng doktor na dehydrate siya dahil 24 hours na siyang nagtatae. Bumagsak ng 40s ang oxygen sat niya. Dagdag pa ni Maria. Lumunok si Adam para pigilan ang mga luha niya. Gusto niyang maging malakas para sa asawa niya. Matapos niyang malaman ng lahat ay nagtungo na siya sa guest room. Dahan-dahan niyang binuksan ng pintuan. Nang makita niya si Carmela ay nakadapa ito at mukhang mahimbing na natutulog. Naupo si Adam sa gilid ng kama sa kanya hinawakan ng buhok ni Carmela. Gumalaw naman si Carmela sa kanya tinignan kung sinong nasa tabi niya. Love, mahinang saad ni Adam. Wala pa mang sinasabi si Adam pero muling humagulhol si Carmela. Akala niya ay naubos niya ng lahat ng luha niya kanina pero may natitira pa rin pala. Tumayo si Carmela at naupo. Mahigpit siyang yumakap kay Adam. Walang nagawa si Adam kung hindi pakinggan ng masakit na iyak ng asawa niya. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya, Adam. Humahagulhol na saad ni Carmela. Kahit anong gawin ko, kahit gusto kong ihanda ang sarili ko sa posibleng mangyari sa kanya, hindi ko pa rin kaya. Kahit kailan hindi ako magiging handa. Ang hirap-hirap kalaban ng Diyos. Bakit sa dami na pwede nating maging kaagaw sa anak natin? Bakit siya pa? Ano bang laban natin sa kanya? Umiiyak na wika ni Carmela. Tahimik lang namang nakikinig si Adam sa mga sinasabi ng asawa niya. Napaisip si Adam, ito ba ang kabayaran dahil hindi sila marunong tumawag sa may kapal? Sinisingil ba sila dahil wala silang oras dito? Let's go to church on Sunday, pagaya ni Adam. Kumalma naman si Carmela sa kanya tinignan ng asawa niya. Tila ba hindi niya yun inaasahan na sasabihin ng asawa niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Adam saka siya tipid na ngumiti sa asawa niya. Maybe he's using our calyx as a bridge for us to remember and worship him, dagdag ni Adam. Kasama ni Adam ang mga kaibigan niya, may mga kailangan silang tapusin na trabaho para sa business nila. Abalang nag-uusap si Marco at Arnold habang si Adam ay tahimik lang. Pinag-uusapan ni Marco at Arnold ang tungkol sa magiging plano pa nila. Nang mapatingin si Marco kay Adam ay napatigil siya sa pagsasalita. Nakatingin sa kawalan si Adam at tulala. Tiningnan ni Marco si Arnold na tila ba sinesa niya sa nito na itigil na muna nilang pag-uusap nila. Bro, are you okay? Tanong ni Marco. Kumaway pa si Marco sa harap ni Adam para agawin ang atensyon nito. Ha? What? Tila gulat pang tanong ni Adam saka siya umayos sa pagkakaupo niya. Kamusta na nga pala si Calyx? Tanong ni Arnold. Napabuntong hininga naman si Adam na tila ba dala niyang problema ng mundo. I don't know. Tanging sagot niya saka siya muling tumingin sa kawalan. Inayos naman na muna ni Marco at Arnold ang mga papeles na nasa harapan nila. Wala naman sa sarili si Adam kaya paano sila matatapos sa mga trabaho nila? Magiging maayos din ang lahat. Kung pakiramdam nyo, madilim ang buhay nyo ngayon, darating din ang liwanag sa inyo. Sinusubok lang kayo. Wika ni Arnold. Hilaw namang natawa si Adam. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Hindi niya na alam kung anong paniniwalaan niya. Sinusubok? Kaya naman naming tanggapin yun. Kaya akong tanggapin ang lahat ng sakit at hirap pero ibang usapan na. Kapag ang anak ko ang nakikita kong nasasaktan at nahihirapan. Pwede niyang bawiin ang buhay ko. Pero bakit ang buhay pa ng anak ko? Hindi ko na alam. Ewan ko. Gusto kong magalit sa kanya pero gusto ko ring maniwala pa. Gusto kong manalig pa. Nalilito niyang saad. Gusto niyang magalit pero natatakot siyang lalong magalit sa kanya ang Diyos at ang anak niya ang sisingilin. Muling nagbuga ng malalim na buntong hininga si Adam. Ilang araw na siyang natutulala. Hindi makapag-isip ng maayos lalo na't nasa ICU yung anak nila. Siguro ito na rin ang tamang panahon para magbalik loob ka. Sa mga nakalipas na taon hindi man lang kitang nakitang pumasok sa simbahan. Malay niyo lang ginagamit lang ang anak ninyo para subukin kayo. Para malaman ng Diyos kung mapapalapit ba kayo sa Kanya o galit ang mananaig sa puso nyo. Seryosong saad ni Marco, tanging buntong hininga lang naman ang naririnig nila kay Adam. Wala ba kayong balak na ilipat siya sa ibang bansa? Tanong naman ni Arnold. Plano namin yun pero sa ngayon masyado pang risky para sa kanyang ilipat siya sa ibang bansa dahil masyadong mababang oxygen saturation niya. Kapag natapos na sigurong intervention na gagawin sa kanya, saka namin siya ililipat. Sagot ni Adam.
Mabuti naman kung ganun. May kilalang doktor ang pinsan ko sa Germany. Gusto mo bang kausapin ko para maging personal doctor ni Calix? Umiling si Adam kay Arnold. May nakuha na si chairman na magiging doktor ni Calix. Kapag ililipat na siya sa Germany, silang susundo sa kanya para mamonitor nila ang kalagayan ni Calix habang nasa biyahe sila. Napatango-tango na lang si Arnold. Tinapik naman ni Mark ang balikat ni Adam. Hindi nila alam kung paano nila mapapagaan ang loob ng kaibigan, lalo na't masyadong mahirap ang pinagdaraanan ng pamilya nila. Tiningnan ni Adam ang oras at nang makita niyang 3:00 na ng hapon ay nagpaalam na siya sa mga kaibigan niya. Susunduin niya ng asawa niya para bisitahin na nila si Calix dahil malapit ng mag-visiting hours. Tulala lang si Adam habang nasa biyahe siya. Pakiramdam niya'y lumulutang siya. Hindi niya na alam kung nakailang buntong hininga na ba siya sa maghapon. Nang makauwi siya, pinuntahan niya kaagad ang asawa niya. Nang makita niya naman ang kambal ay sinalubong siya ng halikang mga ito. Aalis lang muna si mommy at daddy ha. Bibisitahin lang namin si baby Calix. Kapag hindi kami nakauwi kaagad ni mommy, mauna na kayong kumain, okay? Mag-shower na rin kayo at matulog. Saad ni Adam sa mga anak niya. Daddy, hindi po ba kami pwedeng sumama para mabisita rin po namin si Calix? Tanong ni Santino. Umiling naman si Adam. Hindi pwedeng mga bata sa ospital, anak. Maraming mga virus at bakterya ang ospital at masyado pang mahinang mga immune system nyo. Makakasama rin natin ang baby brother nyo. Pray before going to bed, okay? Let's pray for his fast recovery. Nakangiti niya saad sa mga bata. Tumango naman ang mga ito. Nang makapagayak si Carmela, ay umalis na rin sila. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Simula ng mga anak si Carmela, bihiran silang mag-usap kapag nasa biyahe sila. Hindi na katulad ng dati na palagi silang may baon na kwento. Hinawakan ni Adam ang kamay ni Carmela. Tinignan naman yun ni Carmela pero hindi niya nilingon si Adam. Nakukonsensya si Carmela sa pagiging tahimik niya. Oo, nasasaktan siya pero hindi lang naman siya lang ang nasasaktan. Love, okay ka lang? Sinserong tanong ni Adam. Tumango naman si Carmela. I'm fine, sagot niya. 1 buwan nang nakalipas simula nang maidala nila sa heart center ang anak nila. Mabilis na lumipas ang mga araw pero hanggang ngayon wala pa rin kasiguraduhan kung kailan makakalabas ang anak nila sa PICU. Let's go to church sa Sunday ulit. Pagaya niya. Yeah, sure. Mabilis na sagot ni Carmela. Simula nang sumamba na silang mag-asawa kasama ang mga anak nila, pakiramdam ni Carmela ay nababawasan ng pag-aalala na nararamdaman niya. Makalipas ang 1 oras ay nakarating na sila sa ospital. Dumiretso na sila kung nasaan ang anak nila. Nagsuot na ng hospital gown si Carmela dahil siyang maunang papasok para bisitahin ang anak nila. Nang pinapasok na siya sa nurse ng naka-duty ay dumiretso na siya kaagad sa anak niya. Sa tuwing naririnig niya ang tunog ng mga machine, bumabalot na naman sa puso niya ang takot. Pakiramdam niya ay natotrauma na siya sa bawat tunog ng mga ito. Good afternoon, Mommy. Mag-a-update lang ako kay baby ha. Wala naman siyang episode na nilagnat siya. Anemic si baby. Mababa rin ang platelets niya kaya bibigyan siya ng consent mamaya para sa blood transfusion niya. Patuloy pa rin ang antibiotic niya at may mga incorrect lang sa kanya at mamaya kaya kailangang ihinto muna ang feeding sa kanya. Sa ngayon nasa 50 ml naman ang milk niya. Hindi pa rin nababawasan ang ventilator niya dahil kapag sinusubukan nila doc na bawasan ang settings ng ventilator, ni baby Calix nadidistress siya. Nakapag-poops naman na rin siya sa akin. Goods din naman ang ihi niya. Sa ngayon po ma'am, wala pang balita sa schedule niya para sa procedure na gagawin sa kanya. Na-stuck po kasi si baby sa 2.7 na kilo. Napatango na lang si Carmela sa update sa kanya. May tanong pa po ba kayo, Mommy? Wala naman na, thank you. Nandito lang ako, Mommy, kung may mga question or concern po kayo. Nakangiting sad ng nurse na ikinatango na lang ni Carmela. Tiningnan na ni Carmela ang anak niyang marami pa ring aparatos sa katawan. May central line pa rin sa leeg at marami pa ring gamot ang ibinibigay dito. Tipid na ngumiti si Carmela, nasasaktan pa rin siya habang nakikita niya ang anak niya. Anak, nandito si Mommy. Nandito lang kami palagi na naghihintay sa'yo, okay? Lumaban ka pa anak ha? Masyado na bang makasarili ang Mommy kung gusto kitang mabuhay? Kung gusto ka pa naming makasama. Anak, magpakalakas ka pa. Naghihintay din sa'yo ang ate at kuya mo. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin. Kayanin mo lahat ng ibinibigay na gamot sa'yo ha? Mahina niyang saad.
Tinignan ni Carmela ang gasa na nasa leeg ng anak niya. May sariwang dugo dito. Inangat ni Carmela ang gasa at pansin niyang naglilik ang dugo ng anak niya. "Nurse?" Tawag niya sa nurse. Mabilis namang lumapit sa kanyang naka-duty na nurse. "Yes po ma'am." "Nililinisan ba yung leeg niya? Nag-check niyo ba yon? Para kasing naglilik yung dugo ng anak ko." Tinignan naman ng nurse ang sinasabi ni Carmela. "Sige po mami, sasabihin ko po kay Doc mamaya." "Don't worry po, araw-araw namang napapalitan ng gasa ni baby." Tanging sagot ng nurse. Hindi naman na nagsalita si Carmela. Hinawakan niyang malilit na kamay ng anak niya. Binuklat niya rin ang kumot na nagtatakip sa buong katawan ni Calix. Pansin niyang manas na ang buong katawan ng anak niya. Akala niya ay tumataba na ito pero ibang pagkataba ng anak niya. Wala naman siyang magawa. Muling pinunasan ni Carmela ang mga luha niya. Nang makita niyang 15 minutes nang lumipas ay lumabas na siya para si Adam naman ang makabisita sa anak nila. Sa tuwing binibisita nilang anak nila, kulang na kulang ang 1 oras at ang kalahating oras. Wala naman silang magawa. Kahit gusto nilang mag-extend, marami namang gagawin ng mga nurse sa anak niya. Kailangan nila itong isaksyon, pasukan at pagatasin. Hindi naman pwedeng madali ang mga gamot ng anak niya at ang gatas nito para lang masunod ang gusto nila. Muling lumipas ang oras na yon. Lumabas na si Carmela at Adam na wala pa ring ngiti sa kanilang mga mukha dahil wala pa ring pagbabago sa kalagayan ng anak nila. "Can he make it?" Tanong ni Carmela. Nilingon siya ni Adam. Sumusuko na ba ang asawa niya? Tanggap na ba nitong posibleng mangyari sa anak nila? "Don't look at me like that, na para bang gusto ko nang isukong anak ko. Kahit mahirap, kahit masakit, hindi ko siya kayang sukuan. Nakita mo bang katawan niya kanina? Manas na ang buong katawan niya. Puro gamot ang nasa tabi niya, yung central line niya naglilik. Sa maliit niyang katawan, ang dami niya ng pinagdadaanan. Kung pwedeng buhay ko na lang ang kunin niya. Kung pwedeng ako na lang ang singilin niya. Kung pwedeng kunin niya na lang ang lahat ng kayamanan na meron tayo pero wag lang si Calix. I can't," dagdag niya. "He will survive. Manalig lang tayo. Makakalabas din siya. Sa susunod na pagbisita natin sa kanya, magandang balita na rin ang maririnig natin." Saad ni Adam kahit na wala siyang kasiguraduhan. Kahit na maging siya, hindi pa alam kung kakayanin ba ng anak nila. Tipid na lang nangumiti si Carmela. Ramdam niyang nasasaktan ng asawa niya pero pinipilit pa rin itong maging positive kahit na alam nilang 50-50 ang anak nila. Nang makauwi sila ay dumiretso na si Carmela sa kwarto nila. Nahiga na siya kaagad dahil kahit na wala naman siyang ginagawa, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Binisita ni Harley na kaibigan niya. Hindi niya naman tumabisita araw-araw dahil busy naman siya sa maraming bagay. "Kumusta si Calix? Is he okay now?" Tanong niya. Umiling naman si Carmela. "Walang pagbabago sa kalagayan niya. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. Am I too selfish? Ako na lang bang pilit na kumakapit sa anak ko?" Nasasaktan niyang saad. "Carmela, look at your surroundings. Sana makita mong hindi lang ikaw ang nasasaktan. Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa sitwasyon niyo. Siguro hindi mo masyadong nakikitang nasasaktan na umiiyak ang asawa mo. Paano kung pilit lang siya nagpapalakas because you need him? Hindi mo ba naisip? Paano kung sa tuwing mag-isa ang asawa mo ay doon naman siya umiiyak at nilalabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya? Hindi dahil malakas tignan si Adam ay wala na siyang kahinaan. He's fragile too pero ayaw niyang ipakita yon dahil alam niyang lalo kang panghihinaan ng loob. Mag-usap kayong dalawa. Masisirang relasyon niyo kung wala kayong communication para pag-usapan ang nangyayari sa buhay niyo." Saad ni Harleen. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Masyado na ba siyang manhid? Masyado na ba siyang makasarili para sarili niya lang ang iniisip niya? Bakit pakiramdam niya siya lang ang nasasaktan ng sobra sa kalagayan ng anak nila? "Hindi ko na maintindihan ang sarili ko," wika ni Carmela. "That's normal dahil kapapanganak mo pa lang. You're not yet emotionally stable pero kausapin mo ang asawa mo. Huwag mo sanang hayaan na pati ang relasyon niyo ay masisira. Huwag niyong ipakita kay Calix na hindi kayo okay. Yes, he's still a baby but he can feel your emotions. Be strong. Ang isa't isa lang ang kakampi niyo sa mga ganitong sitwasyon. Huwag mong isipin na ikaw lang nahihirapan. Sinusubukan na siguro nilang pagandahin yung mood mo. Ano bang mangyayari kung lahat sila makikita mong nasasaktan at kinakaawaan ka? Ano bang gusto mo? Umiyak sila sa harap mo? Ipakita sa yung nasasaktan din sila?
Is that what you want? Hindi naman nakasagot si Carmela sa pagiging prangka ng kaibigan niya. Bigla naman siyang nag-guilty dahil hindi niya masyadong kinakausap ang asawa niya. Nang mag-ring ang phone niya ay sinagot niya kaagad yun dahil sa Pico galing ang tawag. Yes, sagot niya kaagad. Ma'am, sa Pico po ito. Nurse po na naka-duty ngayon kay baby. Pwede po bang pumunta kayo dito sa Pico ngayon din? Napahila mo si Carmela sa mukha niya saka siya napatayo sa kinaupuan niya. What happened? Kinakabahan niyang tanong. Kakausapin lang po kayo ni Doc Joshua para sa procedure na gagawin kay baby. Napatango-tango naman si Carmela. Bigla siyang kinabahan dahil hindi naman tumatawag ang mga nurse sa Pico kapag natapos na silang mag-update sa morning. What happened? Tanong ni Harleen. Kailangan kong pumunta ng hospital ngayon din. Aniya sa kakinuhang bag niya. Tawagan mo asawa mo para sabay na kayong pumunta para hindi mo na naman maramdaman. Napakaramdam mo mag-isa ka lang sa laban na to. Hindi lang ikaw ang magulang, Carmela. Prangkang wika ni Harleen. Lumabas naman na si Carmela sa kanya tinawagan ng asawa niya para sabihin ang sinabi sa kanya.